Ang Johnson's Baby Ready Caravan ay bibisita sa iba't ibang barangay hanggang November 2012. Kaya abangan ang kanilang pagdayo sa barangay nyo. Nagbabalik po unang balita, patay ang isang barangay captain sa Quiapo matapos pagbabarilin ng dalawang lalaki. Narito ang report ni Salima Refran. Hindi iniwan ng kanyang mga kabarangay si Sainal Sharif, barangay chairman ng barangay 384 sa Quiapo, Maynila, habang hinahatid ang kanyang labi sa moske maghahating gabi. Ilang oras lang kasi ng pagbabarilin si Sharif ng dalawang lalaki sa kanyang bahay sa Globo de Oro Street. Ayon sa mga saksi, isang motorsiklo sakay ang dalawang lalaki ang pumarada sa tapat ng bahay ni Sharif pasado alas 8 ng gabi. Ito lang daw, tapos bumaril na yung nakasakay sila sa motor, parang dito yung infant, may challenger. Yun, kaya hindi narinig eh. Kasalukuyan siya kumakain nung barilin siya. So walang narinig na putok na kahit isa. So nalaman na lang ng mga kasama, may tama na siya. Dinala pa sa ospital sa Sharif pero hindi na umabot ng buhay. Nagtamo ang biktima ng dalawang tama ng bala sa ulo at isa sa dibdib. Inaalam pa ng pulisya ang tunay na motibo sa krimen. Bukod sa isang respetadong leader sa Muslim community, malaking negosyante rin sa Quiapo si Sharif. Yun ang pinakamabait na Muslim dito sa Maynila, si Sherman Sharif, nakukumbaba. Kahit labor, pinakagusto niya, mas magusto niya pa yung pulubi kaysa mayaman. Naniniwala naman ng pulisya na hindi magbubunsod ang insidente ng Rido o clan war sa lugar. Maganda naman ang working relationship natin dito sa area at very cooperative naman din si Chairman Sharif sa atin, 10 ng kanyang mga barangay officials at yung marami tayong force multipliers dito sa area na ito na nakakatulong din sa pagme-maintain ng peace and order. Sisilipin naman ang CCTV sa bahay ni Sharif para makakuha ng iba pang impormasyon sa mga pumatay sa kanya. Ito ang unang balita mula sa Maynila. Salima Refran, reporting. Uli sa CCTV ang pagbaliktad ng isang tricycle na mabilis umano ang takbo habang tinatahak ang C6 Road sa Taguig. Narito ang exclusive report ni Emil Sumangin. Tinatahak ng tricycle na makikita sa CCTV ng Barangay Lower Bicutan, Taguig ang eastbound lane ng C6 Road nang bigla itong madisgrasya. Sa investigasyon, lumilitaw na may kabilisan ang takbo ng tricycle at pagsapit sa kurbada, hindi kinaya ng preno hanggang sa tuluyang nawala ng kontrol sa manibela ang driver. Ang resulta, bumaliktad ang tricycle. Ang driver at pahinante humagi sa kalsada at literal na nauna pa sa sinasakyan nilang tricycle. Swerteng wala itong nakabanggaan. Tila dahil daw sa bigat ng karga nitong mga kahong-kahong soft drinks at sa bilis ng takbo kaya raw ito nadisgrasya. Ang tumalsik na driver at pahinante, mabilis na nakapaglakad ng paika-ika patungo sa bangketa. Buti na lamang hindi tumama ang kanilang mga ulo sa semento, bugbog at sugat sa hita at paa pa rin ang tinamo nila. Kaya nga patuloy akong nananawagan, nakikiusap sa lahat ng motorista na dumadaan po dito sa amin sa C6. Magminor naman, magdahan-dahan dahil ang dami na pong naaaksidente at ang dami na pong namamatay dito. Nagkabit na ng road safety reminders sa Barangay Lower Bicutan dahil sa malimit na disgrasya dito sa C6 Road. Pero tila dinededma ito ng ilang motorista. Noong nakarang mga linggo lamang, matatanda ang 3 katao namang magkakangka sa motorsiklo ang nadisgrasya sa lugar din na ito. Reckless driving din ang sinasabing purot dulo kaya na mag-overtake sa kurbada ang mga biktima. Heto't sa Imbornal naman sila pinulot makarang bumangga sa concrete barrier na nasa tabing kalsada. Para sa unang balita, Emil Sumangil, reporting. Sa ibang balita, kumalas na po sa United Nationalist Alliance si Senador Coco Pimentel. Ayon kay Pimentel, hindi niya na maatim na tumakbo kasama si dating Senador Juan Miguel Zubiri na umano'y nakinabang sa Pandaraya noong 2007 senatorial elections.
Personal itong ipinarating ni Pimentel sa kanyang ninong na si dating Pangulong Joseph Estrada nang magkaharap sila sa isang pulong. Iginagalang naman ni Erap ang desisyon ni Pimentel. Ikinalungkot naman ni Zubiri ang desisyon, lalo pat maraming taga Visayas at Mindanao ang gusto raw na magkaisa sila para mas maraming kinatawan ang mga naturang rehiyon sa pamahalaan. Kaugnay po ng balitang yan, mausap natin Senador Coco Pimentel. Good morning po, Senador. Ay, magandang umaga, Igan, at sa inyong lahat po. Maluwag na ba yung paghinga mo? Ibig sabihin nawala ba yung mga tinik? Opo, at least nailabas ko na ang aking saloobin at napaliwanag ko po kay former President Erap Estrada. Opo. And kay Vice President na rin, dinaan ko po sa kanyang Chief of Staff. Okay, kung mananatili kayo sa PDP, ito yung napag-usapan natin na pwedeng PDP Coco Wing. Hindi na siguro, Igan, hindi na siguro necessary yun. Ang importante lang na yung gagawin ko ay hindi rin naman makaapekto sa coalition. Kasi ang sabi ko sa party mates ko, ako po tinatanggihan ko po yung nomination ng una bilang senador. Opo. So sabi ko, irespeto naman natin yung coalition agreement natin sa PMP sa una. Pero hindi na po ako makikialam sa una matters. Okay. Pagka may party matters na hindi naman po related sa una, pwede pa po ako makialam doon dahil I am the party president. Pero pag una matters na, papakiusapan ko po yung susunod sa akin, yung executive vice president, si Joey De Venecia, to represent the party. Okay, willing kayo magpaampon, pero ang natitira lang po medyo, magkano kayo ng chance matulungan din sa susunod na eleksyon ay yung Liberal Party, Administration Party po yun, Senador. Pagtignan mo sa mainstream political parties, Iga, pero actually nung sinabi kong up for adoption, pwede akong i-adopt ng party list, pwede ako i-adopt po ng NGO. Okay. Kahit Parent Teachers Association, pwede din. Ang ibig sabihin po noon tulungan na lang, magtulungan. Opo. So parang independent ang dating mo sa darating na eleksyon? Ayoko sanang gamitin yung independent kasi nga may party ka eh. May party pa rin po ako. Kaya actually, kaya nga yung isa kong party mate, si Councilor Bernie Ang ng Manila, actually ang nagbukas nga sa mata ko na, no, sabi niya, kahit na umalis ka sa una, you have to run under the party PDP Laban. Because nga yung may benefits kasi yan, Igan, sa ilalim po ng batas, let's say, may mangyari sa'yo, you can be replaced by your party. Unlike ang independent, wala na pong pakialam yung party. Okay. Senador, good luck. Maraming salamat po. Salamat din po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Senador Coco Pimentel. Samantala, makakasap din natin si Nabotas Representative Toby Tiangco, ang Secretary General ng UNA. Congressman Tiangco, good morning po. Yes, good morning, Igan. Okay, malaking kawalan ba si Coco sa Senador Coco Pimentel sa UNA, Congressman? I'll just take any tapos yun, hindi na natin po isipin kung malaking kawalan ba yun o hindi. Ang dapat lang respetuhin namin ang kanyang decision, and we believe it's out of principle, kaya ginagalang namin ang kanyang decision, and we have to move on naman as a coalition. Kung prinsipyo ito, Congressman, kung ito'y prinsipyo, paano nyo tutulungan naman si dating Senador Mig Zubiri sa kanyang kampanya? Gayon siya ang dahilan. Opo. Siyempre, si Mix ang may iwan sa amin. Alam niyo naman sa politika, maraming iba't ibang prinsipyo. Minsan, hindi natin masasabing one is totally right and what the other is totally wrong. Diba? Ang mahalaga dito, kaya ako ginagalang yung decision ni Senator Coco, she was willing to spell out and willing siya sabihin at ipaglaban yung prinsipyo niya. Kaya sabi ko nga, napakalaki ng paggalang ko dun sa kanyang ginawa. May kapalit na hubad, Senator Coco, Congressman? Hindi pa ho namin na pag-uusapan kung may makakapalit. Dahil alam niyo, before this, ang in-announce pa lang namin, 8 senatoriables, di ba? At meron pa sana kaming 5 bakante. Hindi lang namin ma-announce yung 5 bakante because ang kinakausap at ang kumakausap sa amin ay lagpas 5. So ngayon, magiging 6 yung bakante. Pero kulang pa rin para mapagbigyan lahat ng kinakausap namin at kumakausap sa amin kung sakaling lahat ay sasama. Siyempre, there is a process Dapat kakaintindihan kayo, dapat pareho ang prinsipyo nyo. So hindi naman ho ganun kadali lang na mag-fill up ng mga kandidato Okay, ano magiging... So pag-usapan ho namin doon sa ExCom sa July 13. Ano magiging papel ng una? Oposisyon? Dahil
nasa inyo rin yung Vice President na suportado naman yung kanyang Pangulo. Wala ho kaming problema. Ang sabi nga namin is, we will support all the good programs of the present administration. Okay. At napakita naman namin na talagang sinusuportahan yung mga programa ng kasalukuyang administrasyon. Ang sinasabi lang namin, sana naman pakinggan rin naman kami. I don't think the Liberal Party or the present government has a monopoly na may monopolya ng magandang programa. No? So sana naman kung may mas magandang suggestion, una, pakinggan lang. At kung meron naman kami nakikita siyempre yung konting mali, wag naman kaming pigilan na sabihin kung ano yung aming puna. Of course, all of this is para lang mapaganda naman ang takbo ng gobyerno. But I can assure the public and I can assure the government, I can assure the President that lahat ng magandang programa ng kasalukuyang administrasyon ay susuportahan po ng una. Okay. Congressman, maraming salamat po. Good morning. Okay. Good morning po. Nabotas Representative Toby Tiangco, ang Secretary General ng UNA. Kapuso actress Jackie Rice, cover girl ng July issue ng FHM Philippines. Ito na ang second time na nag-cover girl si Jackie. At masaya siya na nasa 7th place ng sexiest list ng isang men's magazine. Mula sa 9th place last year, umakyat siya ng 2 pwesto sa listahan ng FHM Philippines. Pero ang Kapuso actress, kinakabahan daw na rumampa sa sexiest party ng magazine sa July 12. Bakit naman kaya? Mas maraming sexy doon, diba? Parang, paano ko mag-stand out doon? Sa dami, sa 100 na sexy na Pilipina na nandun, diba? Paano ko mag-stand out doon? Stay tuned for more of our morning chikahan, maya-maya lang. At ang hirit namin mamaya, isang van na disgrasya sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. 4 na naarestong hinihinalang hold-upper sa Makati, bugbog sarado sa taong bayan. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya.